Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikalawang kabanata ng unang kronika at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Si Ezra ang nagsulat ng librong ito. Ito ay naisulat para sa mga nadakip na Israelita at nakabalik na. Sila ay nagkaroon ng malaking sakripisyo upang makabalik sa Jerusalem. Ilang dekada din silang namalagi sa isang dayuhang lugar at sa panahon na yon ay pabalik pa lamang sila sa Jerusalem. Mahal nilang Panginoon, ngunit mayroon silang mga pagdududa. Mayroon silang mga pinagdaraanan. Naroon ang kanilang pagdududa kung magpapatuloy ba ang pagsama ng Panginoon sa kanila dahil sa kasalanang ginawa nila. Nakita nila na ang kanilang bayan ay paulit-ulit na nasira. Kung kaya naman isang malaking milagro na si Haring Cyrus ay hinayaan niyang makabalik ang mga Israelita sa Jerusalem. Gayong naroon ang milagrong iyon ay naroon pa rin ang bakas ng bawat nilang kasalanan. Naroon ang pagtatanong nila kung kailangan ba nilang harapin ang kahihinatnan o ang epekto ng pagkakasala ng mga naunang tao o naunang mga Israelita. Sinagot ito ni Ezra sa pamamagitan ng kanyang pagsusulat ng unang kronika, lalo na nang isinalaysay niya ang salinlahi ng Israel. Sa unang kabanata, ipinakita dito ni Ezra ang kanyang punto na mula sa estado ng kawalan ay nilikha ng Panginoon si Adam. Nang ang buong mundo ay punong-puno ng kasamaan, dumating ang matinding pagbaha sa panahon ni Noah at kanyang pinili si Noah at ang kanyang pamilya. Makikita natin dito ang pagbabalik ng Panginoon at ang pagliligtas ng Panginoon. Nang ang kanyang mga tao ay papunta na naman sa isang hindi magandang estado, ay pinili niya si Abraham. Mula kay Adan hanggang kay Noah, hanggang kay Abraham, hanggang kay Israel. At ngayon ay magpapatuloy po tayo sa pagbabasa ng mga salinlahing ito. Makikita po natin ang salinlahi ni Israel. At kung paano ito nakaabot sa panahon ni David. Ang buong mundo ay nangalunya, ngunit naroon ang pagliligtas ng Panginoon. Ito po ang pamagat natin para sa ngayong umaga. Kung tayo po ay nagkasala, kailangan po natin itong pagbayaran. Ngunit dito sa pangangalunya ng buong mundo ay pumipili pa rin ang Panginoon ng kanyang mga tao upang maging tulay sa pagliligtas ng kanyang piniling tao. Unang talata sa verse 1 to 8. Pinili ng Panginoon si Judah, Perez at Zerah. Mula kay Adan hanggang kay Israel. At ito po ay ang lahi ni Israel. Sa verse 1, itong mga anak ni Jacob. Dito,
Sa binabasa po nilang Biblia ay tinawag po siyang Israel, ngunit sa atin pong Tagalog Bible ay Jacob pa rin ang ginamit. Siya ay mayroong 12 anak. Sa verse 3 ay nabanggit doon ang mga anak ni Judah. Kailangan po nating makita kung alin ang binibigyang diin sa kabanatang ito. Sa verse 1 and 2 ay binigyang diin ang nabanggit po doon ang 12 anak ni Israel. At sa verse 3 naman, si Judah ay nagkaroon ng mga anak. Ngunit kanyang pinakasalan ang isang Kanainita. Ito ay hindi kalooban ng Diyos. Ang panganay niyang si ay naging masama sa paningin ni Yahweh, kaya ito'y pinatay. Yun po ang sabi sa verse 3. Tayo ay itatama ng Panginoon kung tayo ay masama sa kanyang paningin. Ito po ang sinasabi sa puntong ito. Sa verse 4, sina Perez at Zerah naman ang naging mga anak niya kay Tamar na kanyang manugang, kaya 5 lahat ang anak ni Judah. Paanong nangyari na ang kanyang manugang ay nagkaroon ng anak sa kanya? Ito ay dahil si Judah ay pumanta sa lugar ng mga bayarang babae. At nagkataon na ang kanyang nakitang bayarang babae noon ay ang kanyang manugang. Ngunit bakit ang manugang niyang ito ay nagsuot o kaya'y nagpanggap bilang isang bayarang babae? Ito ay dahil nais niyang magpatuloy ang lahi ni Judah. At sa mga panahon na yon ay kilala si Judah bilang isang tao na madalas nagpupunta sa lugar ng mga babaeng bayaran. Kung kaya naman alam ito ng kanyang manugang. Alam ng Diyos ang lahat ng ito. Perez at Zerah, yun pong mga nabanggit na pangalan dito. Sa kanilang dalawa ay pinili ng Diyos si Perez. Sunod ay nabanggit dito ang tungkol kay Achan. Nagdulot ng malaking kapahamakan sa Israel dahil sa paglabag sa utos ng Diyos na may kinalaman sa mga bagay na itinakdang wasakin. Si Achan ay apo ni Zerah. Kung kaya naman sa pagitan ni Perez at Zerah ay pinili ng Panginoon si Perez. Sa verse 5, nabanggit po dito ang pagpili ng Diyos kay Hezron. Ang lahat ay makikita po natin dito na may problema pagdating sa kanilang kalamnan. Si Jacob ay nagkaroon ng 4 na asawa. Si Judah ay madalas nagpupunta sa lugar ng mga bayarang babae. Lahat po sila ay mayroong mga issue, ngunit makikita natin dito na nagpapatuloy pa rin ang pagliligtas ng Panginoon. Sunod na talata. Isang mahalagang punto na dapat po nating makita sa pag-aaral ng kabanatang ito ay ang pagtatalata upang higit nating maunawaan. Sa verse 9, ang mga anak ni Hezron ay 3, sina Jerahmeel, Ram at Caleb.
Anak ni Ram si Aminadab. Sa verse 9 to 17, ito ay mga anak ni Hezron. Pagdating naman sa verse 18, ay tungkol po sa lahi ni Hezron. Yun po ay sa verse 18 to 24. Si Caleb ang ikatlong anak ni Hezron. Sa verse 9, meron pong isang pangalan si Caleb Sheluba, ngunit sa atin pong binabasa ay Caleb. Sa verse 25 to Sa verse 25 to 41 ay mababasa po natin ang tungkol sa lahi ni Jerameel. Ito po ang panganay ni Hezron. Nabanggit po dito ang pangalan nila Ram, Buna, Orem, Ozem at Ahayas. Sa verse 42 to 55, ito ay tungkol muli kay Caleb. Nakikita po natin na ganito na isulat ang kabanatang ito. Si Hezron ay mayroong 3 anak. Yun po ang sabi sa verse 9. Kanya munang pinag-usapan o itinala ang tungkol sa lahi ni Ram. Sunod ay ang unang parte ng tungkol sa lahi ni Caleb. Hanggang sa kanyang binabanggit ang tungkol sa kanyang panganay na si Jerameel, at ang sumunod na talata ay tungkol sa ikalawang bahagi ng lahi ni Caleb. Nakikita po ba natin ang paghahati-hati na ito? Sa verse 9 to 17, balik po tayo sa verse 9 to 17. Ito po ay tungkol kay Ram. Sa verse 16 to 17, dalawang kapatid nilang babae, sina Zervias at Abigail. 3 ang anak ni Zervias, sina Abasai, Joab at Asahel. Yun po ang verse 16. Bakit po nabanggit dito ang tungkol sa mga anak ni Zervias? Pagdating po sa mga Hebreyo, madalas ang pinag-uusapan lamang ay kung sino ang ama ng kung sino. Halimbawa ay si Abraham ay ang ama ni Isaac. Ngunit dito sa verse 16, ang nabanggit po dito ay ang tungkol sa babae na mayroong anak, mayroong 3 anak. Hindi po nabanggit ang tungkol sa kanilang ama. Verse 17, ang anak naman ni Abigail ay si Amasa, na ang ama ay si Jether na isang Ismaelita. Ito ay isa na naman pong espesyal na bersikulo. Si Abigail ay nagkaanak na ang pangalan ay si Amasa. At saka nabanggit ang tungkol sa kanyang ama na si Jether. Unang nabanggit ang tungkol sa nanay ni Amasa.
Sa 2 Samuel chapter 17 verse 25, nabanggit po doon na si Amasa ay anak ni Jether. Ngunit dito po sa binabasa natin, ang pagkakabanggit ay ang anak naman ni Abigail ay si Amasa, na ang ama ay si Jether, na isang Ismaelita. Nang ang buong mundo ay nasa panahon ng pangangulo niya ay naisulat din ang mga bagay na ito. Ikatlong talata ay ang tungkol po sa unang bahagi ng lahi ni Caleb. Bakit po kaya ito nahati sa dalawa? Si Caleb ay nagkaroon ng dalawang asawa, si Azuba at si Azuba. Matapos kay Azuba ay nagkaroon siya ng pangalawang asawa na ang pangalan ay Ephrata. At mula sa kanya ay naging anak niya si Hur. Makikita po natin dito na ang relasyon ng mga anak ni Hezron ay magulo. Maging si Caleb ay nagkaroon ng 3 asawa. At mababasa po natin sa ikalawang bahagi ng kanyang mga lahi ay nagkaroon pa po siya ng 2 dagdag na asawa. Sa verse 21, nang si Hezron ay 60 taon na, napangasawa niya ang anak ni Machir na ama ni Gilead. Nagkaroon pa ng anak si Hezron. Nagkaroon ng anak si Machir. Nagkaroon siya ng mga anak na lalaki, ngunit hindi nabanggit ang tungkol sa kanyang mga anak na babae. Si Hezron ay nasa lahi ng Juda. Gayunpaman, makikita po natin dito na ang mga sumunod na nasalin lahi ay nabilang kay Manase. Napangasawa niya ang anak ni Machir na ama ni Gilead. Makikita po natin dito na sinundan ng mga anak na lalaki ang kanilang ama at hindi ang kanilang ina. Pumunta po tayo sa verse 24. Pagkamatay ni Hezron, kinasama ni Caleb si Ephrata na biyuda ng kanyang ama. At naging anak nila si Asur na nagtatag ng bayan ng Tekoa. Tekoa. Matapos ang kamatayan ni Hezron, si
Caleb ay pumunta sa kanyang biyuda na si Ephrata. Namatay si Hezron na kanyang ama at ang naiwan ay ang kanyang biyuda na si Ephrata. Saka nagpunta si Caleb na kanyang ikatlong anak sa kanya. At ngayon si Caleb at ang biyudang ito ay nagkaroon ng anak. Nagkaroon sila ng anak na ang pangalan ay Asur. Makikita po natin dito ang magulong relasyon sa lahi ni Hezron dahil inasawa ni Caleb ang biyuda ng kanyang ama na si Ephrata. Yep. Sunod na talata, verse 25 to 41. Ngunit pumunta po na tayo sa verse 25. Nabanggit po dito ang tungkol sa panganay ni Hezron na si Jerahmeel. Sa verse 26, si Jerahmeel ay may isa pang asawa na Atarang pangalan. Siya ang ina ni Onam. Si Jerahmeel ay nagkaroon ng dalawang asawa. Ang isa ay ang pangalan ay Onam. Makikita po natin dito ang pagkakasulat na si Atara ay ang ina ni Onam. Hindi po nabanggit ang tungkol sa ama, ngunit nabanggit ang tungkol sa ina. Maaari po nating ipagpalagay dito na si Jerahmeel at Onam ay magkalaguyo. Hindi nagkaroon ng anak na Sa verse 32, ang mga anak ni Jada na kapatid ni Samay ay sina Jether at Jonathan. Namatay na walang anak si Jether. Sa verse 34, mga babae lamang ang naging anak ni Sesan, ngunit siya ay may aliping Ehipsyo na Jarha ang pangalan. Ang nangyari kay Onam ay itinigil ng Panginoon. Si Onam ay hindi na nagkaroon ng mga anak na lalaki, bagkus ay puro babae lamang. Nakikita po natin dito ang pagtigil ng kanyang salin lahi. Nakikita po natin dito na napakagulo ng kanilang relasyon at pamilya. Ika-6 na talata ay ang ikalawang parte ng lahi ni Caleb. Pamilyar ang pangalan ni Caleb at Joshua. Ito po ba ang parehong Caleb na pinag-uusapan natin? May mga ilan sa inyo na tumutugon ng oo, ngunit ang mga ilan ay hindi. Ngunit ito po ang parehong Caleb na kasama ni Joshua. Sa verse 42, ang anak na panganay ni Caleb na kapatid ni Jerahmeel ay si Mesa na ama ni Ziph. Si Ziph ay ama ni Maresa at anak naman ni Maresa si Hebron. Binigay ng Diyos ang lupain ng Hebron kay Caleb. Kung kaya naman,
masasabi nating ang Caleb talaga na nabanggit dito ay ang parehong Caleb na kasama ni Joshua. Sa verse 49, naging anak niya rito si Saaf na ama ni Madmana at si Seva na ama naman ni Makbena at Gibeya. Ang babaeng anak ni Caleb ay si Aksa. Kung matatandaan po natin ay mayroong istorya noong nakaraan na kung sino mang makakatalo sa kanilang mga kalaban ay kanyang ibibigay ang kanyang anak na si Aksa. Mababasa po natin ito sa Hukom, libro ng mga Hukom. Si Othniel ang siyang nakapanalo ng laban kung kaya binigay ni Caleb ang kanyang anak na si Aksa sa kanya. Nang si Caleb ay pinadala upang mag-espiya sa Kanaan, siya ay 45 years old. Nang sila papunta na sa lupang pangako, siya ay 85 years old dahil 40 taon sila sa ilang. Maaari po nating isipin na si Caleb at Joshua ay parehong edad. Si Caleb ay nagkaroon ng anak sa mga panahon na iyon. Malaki ang diferensya ng kanilang edad. At sa verse 46, naging asawang lingkod ni Caleb si Epha at nagkaanak sila ng 3, sina Haran, Moza at Gazez. Gazez din ang ngalan ng naging anak ni Haran. Sa verse 48, kay Maaka, isa pang asawang lingkod ni Caleb, nagkaroon anak siya ng 2, sina Seber at Terhana. Saka nabanggit ang anak ni Caleb na si Aksa. Si Caleb ay nagkaroon ng 2 pang asawa. Bukod pa sa 3 asawa na unang nabanggit sa verses 18 to 24. Ang isa sa kanyang mga asawa, kung tutuusin, ay ikalawang asawa ng kanyang ama. Dito pinapakita ni Ezra na ang buong mundo o ang salinlahi sa mga panahon na iyon ay nasa punto ng pangangalunya. Ngunit sa kabila noon ay naroon pa rin ang pagpili ng Panginoon. Maging si David ay nagkaroon din ng problema. Hindi madaling makita ang pagliligtas ng Panginoon. Wala ni isa sa kanila ang karapat-dapat na gamitin ng Panginoon upang ipakita ang kanyang pagliligtas. Gayunpaman ay naroon ang puso ng Diyos na iligtas ang kanyang mga tao. Sa kabila
ng ganitong kaguluhan sa salinlahi ng mga Israel ay naroon pa rin ang pagpili ng Diyos at ang pagliligtas niya. Ito ang tugon ng Panginoon para sa mga taga-Israel. Totoong nagkaroon ng maraming pagkakasala ang mga Israelita, lalong-lalo na ang mga naunang henerasyon. Ipinakita ni Ezra dito ang salinlahi ng Israel at dito ay makikita nila na marami silang mga pagkakasala, madami silang mga nagawang mali. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay nagpapatuloy pa rin ang Diyos sa kanyang pagliligtas. Mayroong paghuhusga pagdating sa mga nagkasala. Kung kaya naman nakita po natin ang nangyari sa anak ni Juda. Alam ng Diyos ang kung ilang asawa o kaya mga kalaguyo ang nagkaroon sa mga lahing ito. Alam ng Diyos ang lahat ng ito. Hindi po punto ng Panginoon na ipakita ito upang kanilang isipin na karapat-dapat silang mamatay. Bagkus ay ipinapakita ng Diyos ang kanyang habag at biyaya dahil naroon pa rin ang kanyang pagliligtas. Nakikita po natin dito na hindi naman ito ganun kasama, ngunit hindi rin ganun kabuti. Bakit pinili ng Diyos si Juda? Pinili siya ng Diyos dahil handa siyang madakip para lamang maligtas ang kanyang kapatid na si Benjamin. Para kay Juda, naging handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili upang hindi makulong ang kanyang kapatid na si Benjamin. Dito, nakita po natin na siya ang unang tao na naging handang isakripisyo ang kanyang sarili para sa iba. Kung kaya naman, ang pagliligtas ay nagmula sa linya ni Juda. Siya ang pinili ng Diyos. Gayunpaman, pagkatapos nun ay nagkaroon din siya ng mga pagkakasala. Totoong nagkaroon ng mga pagkakasala sa kanyang salinlahi. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay nakita pa rin ng Diyos ang kanyang kabutihan. Kung kaya kanya pa rin pinili si Juda. Kahit nagpatuloy ang pangangalo niya sa bawat henerasyon matapos niya, ay naroon pa rin na pagpili ng Diyos sa kanya. Ito ay nagpapakita lamang na wag pong masyadong mataas ang tingin natin sa ating sarili. Na sa tuwing hindi po natin nakikita na mabuti ang iba, ay malulungkot o kaya ay magagambala tayo.
Ngunit wag din naman po tayong dumating sa punto na masyadong mababa ang pagtingin natin sa iba. Kahit po sa mga panahon na ito ay naroon pa rin ang kadakilaan ng Diyos. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, ngunit huwag ding magkaroon ng masyadong mataas na pag-asa. Kailangan lamang po nating maniwala at magtiwala na narito ang Diyos. Tayo ay maihalin tulad po natin sa mga taong nadakip tulad ng mga Israel. Maaaring malulungkot tayo o madi-disappoint pagdating sa mga taong nakapaligid sa atin, ngunit naroon ang pagliligtas ng Panginoon, naroon ang pagtulong at paggabay ng Panginoon. Purihin po natin ang Diyos.
Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Ikaw ay mahalaga sa amin at sa aming mga pamilya. Buksan po natin ang ating mga bibig at ating purihin ang Panginoon kung paano niya tayo pinili mula sa ating mababang punto ng ating buhay. Purihin po natin siya. Panginoon, lagi po namin sasabihin kung gaano kakabuti sa aming buhay. Ngunit may mga pagkakataon na kami ay nakapokus kung paano mo sinasagot ang aming mga panalangin. Ngunit ang amin pong pinagpapasalamat ngayon ay kung paano mo sinakripisyo ang iyong sarili para sa amin, kung paano ka nagsakripisyo para sa aming mga kasalanan. Ang bawat isa na sa tuwing kami ay nasa aming mababang punto na aming buhay ay naroon kang nagligtas sa amin. Ang lahat ay dahil sa iyo. Panginoon, ang lahat ay iyong tinawag. Sa pagkakataon pong ito ay at maaari po nating ibahagi sa iba kung paano maaaring ang pamilya po natin ay nagkaroon din ng mga kaso ng pangangalunya. At hingan po natin ito ng tawad sa Panginoon. Tayo po ay hihingi ng kapatawaran mula sa Panginoon. Maaring sa pamilya po natin ay alam po natin na may mga kaso ng pakikiapid o pangangalunya. Hingan po natin ito ng tawad sa Panginoon. At maaaring kung ano man po ang nangyari sa iyong pamilya ay naiuulit din sa iyong sitwasyon ngayon. Ipanalangin po natin ang mga ito. Maaaring paulit-ulit na pangangalunya, paulit-ulit na adiksyon, pagka-adik, paulit-ulit na kaso ng kawalan ng pera, paulit-ulit na kaso ng mga kasalanan. Period.
Humingi po tayo ng kapatawaran sa Diyos. Panginoon, narinig mo ang aming panalangin. Amin pong hinihingi ng kapatawaran ang kasalanan sa amin pong pamilya na nagpatuloy ng kung ilang dekada tulad ni Judah na nagkasala dahil sa pangangalun niya hanggang sa ito'y nagpatuloy sa linya o sa kanyang sariling lahi. Panginoon, sa parehong paraan ay naway patawarin mo ang aming lahi pagdating sa mga immoralidad, sexual na immoralidad. May mga sa aming pamilya ay nagkaroon ng kaso ng human trafficking at paghingi ng pera at may mga ilan na naging sex workers. Panginoon, naway pakasamahan mo ang bawat isa. Pinupuri ka namin sa lugar na ito. Patawarin mo ang bawat naming pagkakasala ng aming mga henerasyon. Patawarin mo kami pagdating sa malalaswa naming pag-iisip. Naway pakalinisan ng iyong banal na dugo ang aming buhay. Panginoon, naway patawarin mo ang bawat naming adiksyon na maging sa aming pagtulog ay naway matanggal ang bawat malaswang pag-iisip na sa tuwing kami ay nakakakita ng ibang mga tao ay lumalabas ang mga malalaswang pag-iisip na ito. Panginoon, naway tanggalin mo ito. Panginoon, tanggalin mo rin ang adiksyon pagdating sa alak at sa droga. Panginoon, pakalinisan mo kami. Ang
Isa ay nagkasala at marami ring tao pa ang nagkasala. Ngunit ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami ay malinis at maligtas. Panginoon, linisan mo kami. Ikaw ay Diyos na banal at sa pamamagitan mo, O Diyos, kami man din ay magiging banal. Panginoon, samahan mo kami sa aming paglakad. Naway matanggal ang ugat ng pangangalunya sa amin. Panginoon, ikaw ay tapat, ikaw ay makatuwiran. Sa aming paghingi ng tawad sa bawat naming kasalanan, naway pakalinisan mo kami, Panginoon, sa bawat naming pagkakasala. Linisan mo kami, Panginoon, at ang aming pamilya. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, alam mo ang bawat isa. Sa ating pagpupuri, sabihin po natin sa ating puso at isip na tayo ay pinili ng Diyos. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong paglilinis ng bawat naming kasalanan. Purihin natin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sa atin pong nabasa ngayong umaga, nakita po natin na si Judah ay handa siyang isakripisyo. Naging handa po siya na natanggapin o kaya sabihin sa Diyos ang kanyang pagkakasala. Sa parehong parahan ay tayo po'y lumuhod sa harap ng Panginoon. Pasanin po natin ang pagkakasala ng ating pamilya. Si Judah ay nagsakripisyo para sa kanyang kapatid. Nakita din natin sa buhay ni Judah na handa siyang bumalik sa Panginoon sa kabila ng kanyang mga pagkakasala. Maaring sa iyong pamilya ay napakaraming problema at ikaw man din o ang pamilya mo man din ay mayroong mga kaso ng pangungulunya at mga adiksyon. Maaring ikaw ay nakakaranas ng mga sakit at karamdaman dala ng pagkakasala. Sa pagkakataong ito ay bitbitin po natin ang mga problema at kasalanang ito, saka natin idulog sa Diyos. Maaaring ang iyong mga magulang ay nakagawa ng maraming mali at pagkakasala. Sabihin po natin sa Diyos na tayo ay ang pari na pinili ng Diyos. At handa po tayong pasanin ang lahat ng mga pagkakasalang ito
upang hinga ng tawad para sa kanila. O kaya pinapakita ng Diyos sa iyo na ikaw ay nakagawa ng maraming mali. At ngayon ay gamitin po natin ang pagkakataong ito upang humingi ng tawad sa Panginoon. Panginoon, pinapasalamatan ka namin na sa aming paghingi ng tawad sa iyo, ikaw ay makatuwiran at tapat. Kami ay tumitindig para sa aming pamilya at humihingi ng tawad. Ayaw po namin silang sisihin, bagkus ay handa po kaming pasanin ang kanilang mga pagkakamali. Handa po kaming pasanin ang kanilang pagkakasala, maging ang aming sariling mga pagkakasala. Panginoon, naway patawarin mo ang aming pamilya. Handa po kaming tumindig, Panginoon. Ang iyong pagliligtas ang siyang dumating nawa sa aming pamilya. Na ang bawat dala ng mga kasalanang ito ay hindi na mangyayari sa aming pamilya. Lahat ng kalasag ng kaaway ay mawawala na. Panginoon, aming dinedeklara na kami ay iyong pinili. Pinapasalamatan ka namin at pinapupurihan. Tayo po ay maniwala na tayo ay pinili ng Panginoon at paulit-ulit niya rin pa rin po tayong pipiliin na ang kanyang pagliligtas ay mapupunta sa atin. Makikita po natin ang pagbabago.
Tanggapin po natin ang pagpapala mula sa Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapala ang bawat isa. Naway kayo ay lumakad sa liwanag ng Diyos. Tayo po ay tumingin sa Panginoon. Ang liwanag na magmula sa Panginoon ang siyang magliwanag sa iyong buhay. Ngayon, ikaw ay magiging banal. Ang iyong pag-iisip, ang bawat mong gawa ay magiging banal. Ang Panginoon ay natutuwa sa bawat mong gagawin. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapalang iyong pamilya. Ang iyong pamilya ay magiging isang banal na bayan at banal na mga pari. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ikaw ay tinatawag ng Panginoon at ang iyong pagkakatawag ay magpapatuloy sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating